Magandang umaga sa ating lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin ngayon ang isang mainit na pinag-usapan nung huling linggo at ito nga ay naging laman din ng aking punto de vista. At ito ay yung pagdalo ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig sa Senado. Alam ko, inaabangan nyo kung anong sinabi ko dyan. Lalo na dun sa mga hindi nakapanood ng sinabi ko sa punto de vista. Pero palawikin ba natin ang pag-uusap dyan? Pero baga mo ng lahat, pasada muna natin yung usapin tungkol sa bagyo at baha. Sapagkat last week, tinalakay ko rin ito sa punto de vista. Kasi nakikita natin sa ngayon, ang malimit na sisihin ngayon ng mga tao ay ang di umano ay hindi tamang pag-construct ng mga flood control projects. Isa yan sa mga memes ngayon, hinahanap. Nasaan na ba yung mga flood control projects? Bakit ba ang baha? Nakita natin kay Typhoon Christine na talagang sinalanta ang napakadaming lugar sa Bikulan at sa Southern Tagalog na kung saan mga dating mga lugar na hindi binabaha ay binahana. Yung aking bayan nga, in fact, yung Buhi, maraming lugar na binaha sa Camarines Sur. Ngunit, pag-usapan natin ang tungkol sa flood control projects. Sapagkat tama nga naman, maraming na tayong mga nalalaman ng mga flood control projects na hindi ginagastusan ng tama at kinukurakot. Bagamat mahirap magbintang, pero yan ay parang common knowledge na sa halip na ganito ang disenyo, pinapalitan, sa halip na yung tawag nito, ilang sako ng semento ang gagamitin ay magtitipid. Bakit nagtitipid? Kasi yun ngang natipid, hindi naman talaga ibabalik sa gobyerno, kundi ibubulsa ng kontraktor, pati na rin ng ilang politiko. Yan ay hindi tayo nang bibintang dyan sapagkat yan ay may mga pagkakataon na napatunayan na yan. May mga naparusahan na nga dyan, hindi ba? May mga kontraktor na nakakasuhan, na dedemanda, nagbabayad, nakukulong, nabablacklist. Um, Nangyayari yan. Pero ang isa rin dapat na wag nating kalilimutan ay yung tungkol sa punto na anuman ang gawin natin na ah, flood control projects. Iba na kasi ang panahon ngayon eh. Dapat nakikinig na tayo sa science. Kasi nagkakaroon na ng global warming. Ibig sabihin niyan, umiinit na ang panahon, kaya madaling matunaw ang... Alam mo, sabi nila, kung mainit ang panahon, bakit may mga bagyo? Kasi ang science po dyan, pag mainit ang panahon, mabilis magporma ng mga ulan sa taas. Kasi mas mabilis mag-evaporate ang dagat. So kung mas mainit ang panahon, yung mga tubig, umaakit agad, nagiging ulap, at yun, bumibigat, nagiging ulan. Mabilis mag-form ang mga bagyo. At mas matitindi na ngayon ang ulan because of global warming. Kasabayan nito, tumataas na rin ang level ng karagatan dahil natutunaw na ang ating mga polar ice caps o yung mga yelo sa North and South Pole. So, talagang may climate change na ngayon sa maniwala kayo sa hindi. So, lalong tumitindi, lalong nagsusungit ang mga bagyo. So, yung mga disenyo ng irrigation projects natin, hindi pala irrigation, mga disenyo ng ating mga tinatawag na flood control projects. Malinaw na kung yung disenyo niyan ay yung dati pa rin, kahit na nga siya hindi i-kickback, kahit nga sapat ang disenyo niya, ayon sa specification, o kahit na talagang tama naman yung pagkakagastos, hindi ko sinasabing walang nagkikickback ha, pero kung kahit na hindi na kickback, hindi pa rin ito sapat. Bagamat, oo nga, yun nga tama ang disenyo at hindi kinikickback, hindi na sapat. Ano pa nga yung mga kinikbak, 'di ba? Kita naman natin yung tulay sa Iriga City, yung nag-uugnay ng Iriga at Baaw sa Camarines Sur. Kita mo talaga kung hindi mo bagyo, di mo malalaman na wala palang kabakal yung tulay. 'Di ba? Yung mga ganung klase ng disenyo na nakakagalit, kagagalit ng mga lumusot ng mga huling panahon, 'di ba? Pero ganun pa man, tanggapin na rin natin nag-iiba na ugali ng mga bagyo. Yung nangyari nga sa Typhoon Christine,
So, actually, ang Christine hindi ganun malakas eh. Yung hangin niya eh. Pero kakaiba yun kasi malawak yung sirkulasyon. Ang mata ng bagyo nasa Isabela, pero yung hagupit ng hangin ay nasa naranasan sa Laguna. Grabe yung ulan. Yung ulan na dapat sana ay 2 buwang ibubuhos ay inulan lang ng isang araw. Parang yung dapat sana sa normal na araw ay 2 buwan ng ah, ka, katumbas na tubig ay ibinuhos lang ng isang araw. Walang flood control project ang pwedeng makapigil nun. So ano sinasabi ko dito? Sinasabi ko dito ay dapat nating isipin na siguro baguhin na natin ang disenyo ng mga flood control projects. May mga siyentista nga na nagsasabi na ibahin na natin ang approach, gawin nating nature-based solution. Sa halip na tayo'y di ba, malimit tayo magsemento ng mga kasi isa pang nakakaapekto ng flood ay yung pagsisemento natin ng mga daan, yung mga ang dami ng sementado. So sa halip tuloy na pumasok sa lupa, yung tubig ay bigla agad nag-overflow. 'Di ba, surface runoff kung tawagin. So nakakadagdag 'yun sa intensity ng baha. Ay balikan na natin yung mga disenyo na ang mga lupa ay dapat i-expose, porous, kung meron man tayong yung mga semento na mga mabutas-butas na parang cobble na pwedeng pumasok yung tubig para hindi na ganun katindi kaagad yung surface runoff. Tingnan natin kasi sabi nga ni Father Wilmer Tria, isang siyentista na taga Bicol, yung pagbabaha sa Camarines Surat sa Bicol, hindi naman talaga naging cause niyan. Actually, yung nung nagsimula na magkaroon ng irrigation system para gamitin sa pagtatanim ng palay, dahil nga i-divert mo yung tubig papunta sa irigasyon, medyo bumabaw yung mga ilog at sapa. At dahil bumabaw ito, din binahaya ng tao. No, so therefore, pagbahay na lumiit, sumikip yung mga dadaanan. So kapag may ganyang ulan na mabigat, sa halip na dumiretso agad sa San Miguel Bay, ay napipigilan kaya ayan, nagbabaha. Ganyan din po ang kwento sa Manila, sa dami na ng mga mall at mga subdivision na nilikha. Yung mga dating daanan ng tubig ay napigilan nabarahan. At idadagdag mo dyan yung walang pakundangan nating pagtapon ng basura. Marami po tayong mga mitolohiyang pinapaniwalaan na, kunyari, ito, sinasabi nila, ang Sierra Madre daw, kapag tinamaan ng bagyo, binabasag nito. Pero hindi po yan supported ng evidence sa science, sapagkat ayon sa pag-aaral ng mga siyentista sa UP Diliman, ang bagamat ang ginamit nilang pag-aaralan ay ang Cordillera Mountain Range, nakita nila na nangyayari dito sa Sierra Madre. Na hindi naman totoo yun eh. Actually, pag bumabangga nga daw ang malakas na hangin sa mga bundok, lalong lumalakas ang ulan. At ang ulan ang problema ng pagbaha, hindi naman ang hangin. So, at andyan naman agad yung mga sinasabi ng iba na magtanim ng puno. Naniniwala po tayo na talaga nakakatulong maraming puno. Pero ando na tayo na talagang matagal nang maraming lugar sa Pilipinas ang nakalbo na noon pa at hindi noon dahil lang sa laging kundi sa pagtatayo ng kabahayan, ng pag-expand ng human settlements. So, ang gusto natin magtanim ng puno, pero hindi yun kaagad, hindi yun panandali ang solusyon eh. Kasi ang puno naman, pag tinanim mo, matagal yan bago tumubo. Ang mga 4 na taon, 5 taon. Meanwhile, baka nga kapag yung mga seedling ay hindi pa malalim ang ugat, ay baka magkaroon ng malakas na landslide, matatangay din yan. So, bagamat in the long run nakakatulong ang pagtatanim ng puno, hindi yun yung kagyat na makakabigay solusyon sa problema. So, ang kailangan natin dito ay isang pagbabago ng isip na kailangan palitan na natin ang disenyo ng ating mga flood control. Ang sinasabi ng ibang siyentista ay yung nature-based solution, palawakin natin ang mga ilog na dadaanan. O paano palalawakin mo? Ibig sabihin yan, kailangan mong palakihin. Ano magagawa mo na andun may mga bahayan na sa tabi? Parang katulad yan ng release ng tren. Hindi ba, hindi mo mapabilis ang mga tren dahil ang dami ng tao sa paligid sa Locomo along the release. Di ba? So, ano yun? It takes political will. Turo tayo ng turo. Sisi tayo ng sisi sa gobyerno. Pero hindi natin alam na tayo ay bahagi ng problema. Tapunta tayo ng basura.
'Di ba? Tapon-tapon dito, tapon-tapon doon. Tapos ah matitigas ang ating mga ulo. At the same time, yung political will na mag-relocate ang mga tao at umalis na sa mga lugar na talagang sadyang bahain. May mga lugar na talagang kahit anong gawin ay babahain. At ang solusyon pa dito, tayo makinig sa science. Huwag tayong basta-basta na lang nagagawa ng mga kwento na katulad nito. Merong isang, nung tinulakay ko to nung Biyernes, na merong isang direktor na nagsabi na dapat daw hindi na binabalita ang pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility kasi nalilito lang ang tao. Tama nga naman, sapagkat kung nalilito ang tao, natatakot, nagkakaroon pa ng agam-agam. Pero ang point dito, kasi daw ang sabi ng director na ito ay ang tao daw nami-misinterpret kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, parang tumama na sa kalupaan. Marami mga terminolohiya naman kasing ginagamit ng mga siyentista na hindi maintindihan ng tao, katulad ng Fujiwara effect, katulad ng monsoon rain, katulad ng easterlies, intertropical convergence zone. So parang pag sinabi mo yon ng mga tao, sa halip na maintindihan, hindi. Di ba, tandaan nyo doon yung nangyari sa Tacloban, banat ang storm surge, storm surge, storm surge. Hindi naman alam ng mga tao na ang storm surge ay ang pag-angat ng dagat at pagdaluyong yung mala tsunami na pangyayari. So, hindi alam ng tao kung ano yung storm surge, kaya hindi sila nagsialisa sa mga bahay nila. So, hamon ito sa science na gawing simple ang messaging. Pero hindi naman pwedeng hindi natin i-anunsyo ang pagpasok sa Philippine Air Responsibility ng mga bagyo. Kailan mo yung sasabihin na balita kapag andyan na? Dapat naghahanda tayo. Kaya lang ang dapat na ginagawa naman ng mga siyentista, ng media, ay pinapaintindi ng mabuti sa tao kung ano ba yung PAR. Ang Philippine Air Responsibility, yun lang yung sakop ng ating mga satellite na may responsibilidad tayo na kapag pumasok na yung bagyo, pangalanan na at itrack na ng ating mga satellites at ng ating mga radar. Pero hindi ibig sabihin na kapag pumasok sa PAR, tatama sa kalupaan. Ganon. Dapat ganon ang alam mo, marami dapat ditong, hindi lang naman ang media ang may responsibilidad na gawing simple eh. Dapat ang mga siyentista gawin ding simple ang pagmemensahe. At dapat maging sa pag-aral sa elementary, dapat ay malinaw na tayo ay ang science ay inaaral sa pinakasimpleng paraan. Kaya nga ako nalulungkot na kung bakit ay pinasapasa yung batas na tinanggal pa yung gagamit ng mother tongue sa pagtuturo hanggang grade 3. Kasi inalis mo tuloy yung pagkakataon na makapag-prepare ng mga material sa mga guro, ng mga teaching, mga instructional materials na nasa simpleng wika para maipantindi sa mga estudyante ang napaka-komplikadong mga concepts like mga related sa weather. Pero nandun na ako, ang hamon sa atin ipaintindi o intindihin. Pero hindi yung ang gagawin ay hindi na lang ibabalita. Hindi naman tayo pabor doon. Kasi mas gusto ko pa yung nahanda. Ang pinaka-best way, ibalita mo, pero ipaliwanag mo kung ano yung tama para maintindihan ng tao na huwag mangamba. Sabihin ng bagyo po ay pumasok na sa Philippine Air Responsibility, pero mga 3 araw pa ito bago talaga maka-apekto sa atin. Sinasabi naman yun. Ang mga tao kasi, parang pag nakarinig ng bagyo sa par, ando na eh. Samantalang bigyan pa ng pansin. Sabihin, pwede pa po kayo maglaba at magkula. Pwede pa kayo mag-hold ng party. Wala pang epekto yan. Pero maghanda na rin kasi may posibilidad po na tumama sa ganitong lugar. Ganito ang probability na tatama sa ganitong lugar. May mga probability dapat na sabihin, ano yung probability na tatama sa Bicol o ganito para alam ng mga tao. Pero hindi naman pwedeng hindi natin ibalita yung mga yan dahil, mas mabuti pa yung handa. Now, sa pwedeng sabihin na, 4 na araw pa bago dumating ang bagyo, huwag muna mag-cancel ng klase ang mga tao. 'Di ba? Parang ganun. Ito naman kasing mga ibang tao, lalo na mga politiko natin, may bagyo nang dadating. Basta may bagyo na makapasok na sa par, kanselado na ang classes. Parang tuloy nakakadagdag sa anxiety ng mga tao. Science pong solusyon yan. Proper communication. Anyway, so punta na tayo doon sa hindi ko sinasabi mas importante, pero ang ko mas inaabangan yung, kung ano sasabihin ko, yung pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa hearing sa Senado. Alam mo to si Pangulong Duterte, may imbitasyon din to sa House, pero inuna niya ang Senado kasi alam naman natin ang Senado may marami siyang kakampi doon. Nandun si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo,
si Senator Robin Padilla, nandun yung tatlong yon. At lahat yun ay umattend ng pagdinig. Na ang chair ay si Senator Coco Pimentel. Malinaw naman na yung pagdidinig, kung ihambing mo sa pagdinig sa House, ibang-iba yung demeanor. Kasi sa House talagang, kumbaga sa ano eh, nasobra naman sila sa pagka-prosecutorial. Kahit hearing in aid of legislation, meron silang tinatawag na parang trigger happy para mag-content. Ito naman, sa extreme naman na nangyari sa Senado, parang pinabayaan ng husto si dating Pangulong Duterte. Parang doon ako medyo hindi natutuwa sapagkat ang message dito kapag ikaw ay dating presidente, exempted ka sa rules. Ah, kung iba-iba lang yun na resource person at nagmura o nagsasalita ng hindi pa pinapasalita ng mga senador, eh siguro yun ay napagalitan o na-cite na for contempt. Pero si Pangulong Duterte hinayaang magsalita na magsalita, hinayaang ang daming sasabihin na hindi naman na sinasagot yung tanong at tahasan yung pagmumura. Sangkatutak na PI ang narinig natin, hindi na I've lost count, na hindi sana dapat nangyari. Sapagkat ano ba ang mensaheng pinakita doon? Pag ikaw ay privileged na tao, exempted ka sa rules. Hindi dapat tayo ganyan. Hindi naman ganyan ang Pilipinas sa patunayan na natin mga dating pangulo ay pwede nating kasuhan. At nakakadagdag yan doon sa anxiety ng iba na mabuti pang dalhin na lang sa ICC ang court yung case na yan dahil kapag dito sa Pilipinas ay baka naman bigyan ng special pass si Pangulong Duterte. Ako personally, ah para sa akin, na-mishandle yung hearing. Kung ako ang nakaupo doon at ganun ang pag-uugali ng dating Pangulo, ganito ang sasabihin ko, Mr. President, I'm sorry, this is no you may be a former president and we accord you the respect, but can you please respect also the process? Can you please stop cursing? Next time you do that, we will cite you in contempt. Diba? Ganun dapat, maging klaro yan. Sa mga senador na umattend, tanging si Senadora Risa Ontiveros lamang ang nag-iit ng tamang protocol. Maging si Senator Coco Pimentel, parang walang nagawa eh. Parang iisipin mo, nabastos ng husto naman yung Senado. Pero may isang magandang nangyari sa pagdinig na iyon. Sapagkat in his audacity, in his boldness, alam mo kasi si Pangulong Duterte, nung Pangulo siya, kaya niyang magbanta, kaya niyang magmura, lahat na ng minura niya mula Diyos hanggang saan pa, di ba? Halos lahat na yata ng tao minura niya, di ba? So, ang nangyari doon, ginawa niya yon. Nung Pangulo pa siya, meron siyang immunity. Pero ngayon hindi na siya Pangulo, wala na siyang immunity. Number one. Number two, and he made those statements under oath. Inamin niya na may DDS. Inamin niya na inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na iset up ang mga inaaresta para manlaban. Bigyan ng baril, bigyan ng pagkakataon na manlaban para mapatay. Kasi yun lang naman ang paraan. Wala po tayong death penalty. Hindi dapat pinapatay ang mga suspects. Pero kaya lang naman pwede silang mawalan ng buhay at makitil ng mga pulis sa kapag nanlaban. So ngayon, inamin niya na siniset up ang panlalaban. So, sinasabi ng mga supporters ni Pangulong Duterte na maraming siguro nanonood ngayon kaya nag-uusok na naman, mababasa ko na naman sa comment yan. Although hindi ko na binabasa ang comment nila kasi alam mo na naman masasabihin ninyo, di ba? Lalo na kayo, ng mga DDS, di ba? Kaya alam nyo, ako, ang matigas ang ulo ko eh. The more that you troll me, the more I'm going to say things that you don't like. Ganyan lang ako eh. Kaya hanggang sa magsawa kayo, kayo na mismo ang hindi manood. Magsawa na ako sa katatawag sa akin ng kalbo, bobo. Hindi naman ako mapekto. Noong unang-una may book na ako. Pangalawa, hindi ako bobo. Kaating dalawa ako ang may PhD. Di ba?
Marami akong ginagawa naman, hindi ako bobo. Hindi ako magkakaroon ng doktorado, pagka-doctorate, hindi ako bobo. Tapos sabihin, professor ka nga, bobo ka naman. Parang sabi ko, well, look who's talking. Sino ka ba nagsasalita sa akin ng ganyan? Anong tinapos mo? Di ba? Ayoko sana magyabang. Pero, hey, sige, go. Go lang. Sige, throw lang kayo. Baba. Yan. Ikaw na DDS. Yan, i-post mo na naman yan dyan. Bobo mo, kalbo ka. Bayaran ka. Post mo na. Hindi ko naman babasahin eh. Hanggang sa magalit ka. Hanggang sa inis mo, maitapon ang cellphone mo. Di ba? Uy, teka muna. Huwag mo munang ano yan, itapon. Sayang naman, wala kang gagamitin para sa pagpo-post mo ng iyong mga pag-aanito at pagpupuon sa iyong mga politikong mga ina-idolize. Nang asar ka. Masarap mang asar eh. Di ba? Huwag mo lang akong i-death threat ha. Kasi the moment na pinagbantaan mo ang buhay ko, patay ka. Okay lang naman insultuin niyo ako, nasanay na ako dyan ha. Tanggap ko na kahit ako insultuin niyo, di ako makakakaso ng libel sa inyo. Kasi celebrity daw ako, sabi ng piskal. Hindi ako pwedeng magdemanda ng basta-basta ng libel. Pero oras sa pinagbantaan mo ang buhay ko, hindi na po libel yon. Threat na yon. At doon wala nang celebrity. Di ba? Hindi na po, kaya mag-iingat kayo sa mga banta-banta nyong ganyan kasi baka mamaya, kayo ay meron na kumatok sa inyong hindi kayo tinutukahan, kundi siniserba na kayo ng sabina. O kaya, you know, kasi madali namang alamin na kahit nagtatago ka sa mga pangalan ng iba. May mga techniques na ngayon ng NBI para, at lalo't ngayon, ang maraming sektor ng kapulisan ay hindi na kontrolado ng amo nyo. Abay, madali na kayong matugis at mga. At ang iba naman dyan, ang nagtatago lang, dati namang kilala ko yung mga yan. Di ba? Hindi naman ako nananakot. Okay lang naman na tawagin yung bobo, kalbo, pangit, walang pinag-aralan. Hindi ko kayo kakasuhan ng libel kasi para kung pasisikating ko lang kayo. Pero pag the moment you begin threatening me, that's the time that you may no longer find the court so friendly and tell me, no, Dr. Contreras, celebrity ka, di ka pwede magdemanda ng libel. Wala na pong ganyan sa threat. Ang threat po, kahit celebrity man yan o hindi, ang threat ay threat. Kaya mag-iingat po, huwag kong magde-death threats, kahit ilis kayo, ibato nyo na lang yung cellphone nyo. Huwag nyo na akong pagbantaan. Dahil sinisiguro ko sa inyo, may kalalagyan kayo. Ganun lang yun. Anyway, so nawala tuloy ako. So, nung siya ay presidente pa, kung ano-anong sinasabi niya, di ba, pinapalakpakan. In fact, doon nga sa hearing, nung nagsalita siya, may mga pumalakpak. Which that should not have happened. Although nag-warning naman si Coco Pimentel. Ah, hindi ko nababanggitin ko ng mga kritisismo ko sa ibang senador kasi nakita nyo naman talagang malinaw kung sino abogado kanino. Na dapat sana ginhibit dahil kabilang sila sa mga kakasuhan o na nakabilang sa mga di umano'y nakasuhan. Pero yung nangyayari sa Senado, under oath si dating Pangulong Duterte doon. Sabi nga ni Senate President Jesus Cordero, when you read the transcript, there is no emotion there. Lumalabas yan, ang pagmumura niya, ang pag-admit niya. Sasabihin ng iba, nagbibiro lang naman yan. Ang tanga-tanga nyo naman, ang bobo nyo naman. Ikaw, profesor ka, bobo ka, di mo alam na si Pangulong Duterte, ganun talaga, palabiro. Alam ko, pero ang hindi ko maintindihan, abogado siya, hindi niya alam na under oath siya. Unless, ganun siya ka bold and audacious na wala siyang pakialam. Akala niya malulusutan. So kahit sinong abogado tanungin mo, huwag lang yung mga Duterte na abogado na kilala ko. An admission, it is an extrajudicial confession and it's more than an extrajudicial confession. Kasi ang extrajudicial confession yung sinabi mo lang sa police, hindi under oath. Nasabi mo lang sa kapitbahay mo, hindi under oath. Pero yun, under oath, inamin niya. So, ang isang posibilidad kasi dito, baka naman sinadya niya para mapuwersahan ang DOJ na sampa na siya ng kaso. In which case, pwede na maging malakas na dahilan para hindi na tayo sakupin pa ng jurisdiction ng ICC. Pwede naman ganun. Pero ganun pa man, wala pa rin siyang ligtas sa batas. Ngayon, kung ang ating criminal system ay hindi ito ma-process, kasi marami na nagsasabi, ano pang hinihintay ng DOJ?
sampahan na ng kaso. Ang retired president ng IBP, nagsasabi na dapat ay sampahan na ng kaso. Maraming nga abogado na nagsasabi na sampahan na ng kaso. Ngayon kung ang DOJ magpa-tope, magpa, you know, magpa-petiks-petiks dito, abay talaga naman siguro nang kailangan na ako mismo. Ayokong sakupin ng ICC ang kasong ito dahil naniniwala ako na tayo ay isang sovereign country. Di ba? Pero kapag ganyan na hindi na ito aksyonan, ay ako na mismo magsasabi, paumanhin na. Gusto ko sanang igalang natin ang ating soberenya at huwag nang ibigay sa ICC ito. Pero dahil hindi natin kayang kasuhan siya, andyan na ang ebidensya. Ano pa ba? The most powerful evidence against someone is an admission. Di ba? Ano pa pang hanapin mo? Inamin na yung tao yung pagpatay. Hindi naman siya under duress. Tuwan-tuwa pa nga eh. Pinalakpakan pa nga eh. Hindi ba? Ayaw pa nga umuwi. Sinabihan na ng Senado na tumigil na po tayo. Ayaw pa, gusto pa magstay. So, yun ba ay isang halimbawa ng isang under duress? Well, of course, ang pwede niyang gawing excuse, temporary insanity, di ba? Pwede yun. In which case, di yun na mag-plea siya. So therefore, ang tanong, paano pa siya magiging mayor ng Davao, kakandidato kung temporarily insane siya. Hindi siya mentally fit, di ba? Kaaminin mo sa korte yun eh. Di ba? Eh, disqualifying siguro naman yun, di ba? Sa mata ng botante. So, sa akin, it was a gambit and it failed. It backfired. The former president forgot that it was under oath. Para bagang binigyan niya ng maagang papasko ang Department of Justice. At kung hindi man kaya ng DOJ, ang International Criminal Court. Kayo, alam niyo, pinagtatanggol ko ang jurisdiction natin. Matagal ko na sinabi na for now, ayokong ang ICC ang nagpo-process nito kasi meron naman tayong legal system, meron tayong justice system na nag-work. Pero pag ito, hindi pa rin ma-process ng mga otoridad at pagbibigyan pa rin siya na para bagang babastusin na lang niya ang sistema, inamin na under oath, pero hindi magagamit laban sa kanya, abay siguro naman, by the time I'm going to cross that, that is a line that I'm willing to cross and say, okay, fine. Isa sa mga exemptions, isa sa mga conditions para mag-acquire ng jurisdiction ng ICC sa atin ay kapag tayo ay unable to prosecute and unwilling to prosecute. Kasi ano na malinaw na kaso na yun, na andyan na yung ebidensya, inamin na eh. Eh bakit pa tayo? Hindi naman pwedeng sabing depensa biro. Diba? Hindi naman biro ka, biro-biro. Under oath ka eh. Paano ka magbibiro eh under oath ka? Nanumpa ka. That you will tell the truth and only but the truth. Di ba? And you were appraised that anything that you will say could be used against you in court. Hmm. So yun siguro ang pagka. Sasabi natin na abay, pag ganyang hindi pa yan makasuhan. At yun naman ang sinabi ng dating Pangulong Duterte, kasuhan niyo ako. Di ba? May mga nagsasabi na ang tanga-tanga daw natin dahil hindi natin makita na hindi naman daw pwedeng gamitin yung admission ni Pangulong Duterte dahil yun daw ay hearing in aid of legislation. Oo, in aid of legislation, yung kaya lang under oath po yun. So, kapag inamin mong ikaw ay nag-order ng pagpatay sa isang tao, kahit pa yan sa Senado at under oath, pwede yung gamitin sa iyo laban sa kaso mo. Hindi nga ako abogado, pero inaaral ko naman yan. Ang nakalulungkot yung mga abogado na Duterte supporter ay pinipilit nilang kalimutan ng kanilang mga pinag-aralan. Dahil lamang sa ano? Ewan ko. Anyway, so yan lamang ang aking, pag-uusapan natin sa araw na to. Kita-kita ulit tayo next week. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, serve the people. At sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na pros ko niya mga puso at nakapagbabago ng pananaw niyo sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, transform lives. Huwag po kong kalilimutan. Kaya meron pa pong punto de vista, Lunes hanggang Biyernes, at nagbago na po yung oras ko ng block. Dati parang between 7 to 7:15.
ngayon after 7:30 na, between 7:30 to 7:45 na lumalabas ang punto de vista sapagkat meron na po ngayong bagong segment ang mga news programs ng PTB4, yung Balitang Pilipinas. Sige po, sige. Uh, Enjoy the rest of your weekend and may the next week bring you lots of luck. Be safe, be healthy. For now, bye. Bye-bye. Lagi kong sinasabi, UP namin mahal, ano mo lasal. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, kung saan man kayo sa mundo. Ngayon, keep safe.